Adjust po gagmitan namin, muragi ira, kansya na tampo iyafo. Because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am now quickly fading, every day gone tomorrow. Waves up from the ocean, paper. Watch me rise again. Oh, rise, and the voice that calms the sea, that calls out to the rain, that calms the storm in me. Not because of who I am, not because of what you've done, but because of what I've done, not because of who you are. I am how quickly fading, till the day gone tomorrow. The waves touch from the ocean, wavering the wind still. Feel the rain I'm falling, till the catch the rain I'm falling. Told you I am. I'm yours. I'm yours. I'm yours. Praise God. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Diyos na kataas-taasan at wala ka pong katulad, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na naman, Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa na kami po ay natipon-tipon, Lord, ngayong hapong ito upang purihin ka, Lord, sambahin, Lord, ang iyong pangalan. At hinihiling po namin, Lord, na kami po ay iyong linisin upang sa ganun, Lord, ay magiging karapat-dapat kami sa pagpuri namin sa iyo, Panginoon. Naway, Lord, ay maibigay namin sa iyo, Lord, ang pinakamainam, Lord, o pinakamagandang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Lord, na buksan mo ang aming pangunawa upang sa ganun, Lord, ang iyong mga salita na maririnig namin ay tunay nga pong maunawaan namin, Panginoon, upang sa ganun, Lord, ay maisabuhay, Lord, namin sa araw-araw at makita, Lord,
sa gawain namin, Lord. Marami pong salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng mga Awit, chapter 100. Ganito po ang sinabi. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Sa piling niya ay ligaya, puno ng pagpapala, hindi mangangamba.
iya ko itong murag-ira na patuloy kang po iya kansyon na. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and I will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and within my God I commune as friends with friends. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. There are depths of love that I yet may know, where they face to face I see. There are heights of joy that I may not reach, where I rest in peace with thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son, to thy precious bleeding Son. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at inaanyayahan ko po na tayo lahat po ay tumayo at awitan pa po natin ang Panginoon.
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Ipapatan po iya po itong muragi ira. Marayaw iya po sa ngawe po ay i-welcome tampo ikatabi-tate. Papatang po ulit iya po ragi ira. Sa ngawe po, tiyempo nga na po, tapeno i-share tam i goodness na iya po tal life.
Tam. Sini po imaya o may magolo. Diyos ng hugad, ni kamungami, huwag ira. Kaya ako lang inamuyag goodness and faithfulness na yafu ta familyami, all personally tanyo. Kasi after 1 year, kapag nagkuta approval na promotion ko, niyawa na kabalamang na yafu. So, last week na mega ko nga tang nanugdo ta ISU. So, yun. Akala ko yari yung earlier this year din, may pagka na idayaw yung na-promote din si Jason. Tapos, Marita, June, nitulo na yafu to, maski medyo nabayag din to, duration to naging naggamitan ni Kayali na from Mindanao. Finally din na yan idangay at Cagayan. So, alaran ni dangay ya, marayaw iya ako nagkailan. Marayo iya futa. Blessings ira tuniyawa na kani ate Apple. Sinipaga po imaya o may madayo po tayo po. So, Diyos na fugag po nitang rawawara niya nakakarangat. Ulutang naming idadayo iya po ta kagabi na balimana General Youth Fellowship. Nanangal ta bawat tagita dito military, maski medyo arayo. Musiga idalang, praise God, nakaratal kami pa rin rito safe and sound, naging nami mana, ububog na iyafu. So, i-challenge talaga to, kung ni Pastor Noel kagabi, kurogano, para kanyo, maziga talaga yari sa kabataan. So, anibo ikwatang sitang Kristyano. So, anibo, we must live loud for Christ. Maski ito ang ayatang, share tang iububog na. Ametang maganasing na, ametang ma-ashamed to i-share yari. Amutang mabatoy ipapapangitan na kanayong ikwatang para tayo yafu. So, marayo iyafu, yari lamang. Amen. Yan marayong iya po ng kangay tamtan fellowship kagabi ta Santa Maria. Maski no aron ni kami inawawang nakarating po kami sa may banga, lagpas sa banga. Yari marayo iya po safe and sound to na karatantari ta venue na fellowship. Sinipaga po imaya o may madayaw po tayo po. So, no, awang nga na po, ginatang po itaday to kansyong nagay na po yung mensahe. Popotang po iya po tang uragira. Marayaw iya po ta kay gatang sangaweta papatulan na sa katunayan po wala tayong kakayahan na magpursige or manatili sa pagiging Christian kung hindi sa perfect love ng ni God lang. Yun yung nagsusustain sa ating lahat at yun yung patuloy na what do you call that? Yun, basta yun. Every one of us fails every day of our lives. Pero yung pag-ibig ni Lord, yung hindi nagle-let go sa atin. Kaya inaanyayahan ko po na kantahan natin siya and you can join me if you know this song.
Don't you ever tire of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times the cost you pay. Though forgive me sounds so empty when I never change, yet you stay and say I love you still, forgiving you time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Funny me, just couldn't see. Even long before I knew you, you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too, when you see the broken promises I've made to you. I keep saying that I'll trust you, though I seldom do. Yet you say and say you love me still, knowing someday I'll be like you. And your stubborn love, it never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me, and you never let me go. I believe I've done enough. I can do without your stubborn love. Manayaw Yafo. Marayaw Iyafu, aya na to lianubo na tapututang tapeno ipagkatolayat tanggapayaw nga aya kagurugan na. In reality po mga kapatid ay isa sa pinaka scarce commodity, naging scarce na ngayong panahon ay ang pag-ibig. Mag-iawangan na to, matugpalang mo to, kurog to na pasikal to ayak.
karamihan kagyan at tolay ay lataw aneta kapurugan na. Kagitanan ng mga ya ipagitolay kagin na maski tanyaw ako ibebay tapi no masingat takalamang kaya katukurog yari. Ari lataw kagyan at tolay ta reality. Ngayon Diyos sa nga kinaginato ayatan na itang ay lataw paga awaya na comprending na nono tang iaya to nipasingan na an nipa-experience na tamitan. Amen. I-reality na langit, i-reality na nelangitan tugannog ay kanayong mas anne awayatan comprending. Dari ito programa balabalo itang tayafu, lubos po tayong magpasalamat at papurihan ang Panginoon sapagkat inibig niya tayo sa kabila ng ating kalagayan, sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat na ibigin ng Diyos, ngunit pinili pa rin niya na ibigin niya tayo na ang expression ng kadakilaan ng kanyang pag-ibig ay naihayag at naipakita nung ang Panginoong Yesus ay napako sa krus. We don't deserve that love. Ari, katang ma-deserve. Ngayon, inuray na pagkanaya po itong nadugo na yatong maayatan ito. Kaya rito, mawag lamang ito dahil rayo at tangyaya. Kurang, actually paga, awayatang kuwang, tapi no balabalak katang iyaku. Kurang. Yatong dapat to aminat kang tabag kita. Kana makalanno. Yari lang ito matolay tang lamang tayo ng kalalo ng Diyos. Everything is about God's grace na patolay ka. Sa ngayon, lukaitang tayo po ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Lucas, Kapitulo 4, Luke chapter 4, at umpisahan natin basahin ang ika-14 na talata hanggang sa ika-30. At ganito ang mababasa natin. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang pumasa at dooy binigay sa kanyang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo, nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at tumanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel nung panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga mayketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito.
nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Makimalo ito. Panginoon, Diyos na kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Panginoon, na hinihingi ang dakilang habag at awa mo sa amin upang sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu ay mapadalisay kami, Panginoon. Hinihingi namin ang iyong pagpapatawad. Hinihingi din namin, Panginoon, ang pagbibigay mo sa amin ng pangunawa upang sa ganon ay mapuksan nawa ng banal na Espiritu ang aming kaisipan, ang aming pangunawa, ang aming mga puso upang matanggap namin ng may kagalakan ang nais mong ituro sa bawat isa na siyang magpapalago sa amin at magpapabunga sa aming pamumuhay espiritual. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan na hindi nagmamaliw kailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, ibamitan. Ito ang title ng message sa hapong ito, The Fulfillment of God's Plan of Redemption in Jesus. The fulfillment of God's plan of redemption in Jesus. Itong nabasa natin sa Luke chapter 4, kung titignan po natin ang pagkasunod-sunod ng sulat ni Lucas, nagsimula ang chapter 4 sa pagtukso kay Jesus. No? Tinukso ng demonyo ang Panginoong Jesus, ng dyablo. Ngunit kailanman ay hindi nagkasala ang Panginoong Jesus. Ito ang umpisa ng tinatawag na earthly ministry ng Panginoong Jesus nung siya isinugo ng Ama upang ganapin niya ang plano na naihayag dati sa Old Testament pa. No? Plan of redemption ng Diyos. Ang sabi dito sa binasa natin, para sa mga mahihirap, para sa mga bihag, para sa mga bulag, para sa mga inaapi. Sapagkat ang sabi sa verse 19, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ito ay plan of redemption. Itong binasa ng Panginoong Yesus ay dating naisulat sa libro ni Propeta Isaias. Ibig sabihin, sa Old Testament pa lang ay naihayag na dati kung ano ang plano ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang mga pinili. At ngayon ay pag-aralan natin ang katuparan nito at kung ano dapat ang ihahayag natin, ano dapat ang ipapahayag at ipangangaral natin sa mga tao tungkol dito sa binasa natin na mismong ang Panginoong Yesus ang nagsabi. Napakahalaga po kasi ng mensahe na ipapahayag natin sapagkat napakarami na ngayon ang nagtuturo na katulad ng description ng Panginoong Yesus ay parang mga lobo na naggagamit tupa. Marami na po ngayon ang mga tinatawag na false teachers at false prophets. Ang pinaka-delikado pa, may mga nagtuturo na kineklaim nila para sa sarili nila itong sinabi ng Panginoong Yesus nang tinutukoy niya ay siya mismo. Yan ang hindi, yan ang dapat nating bantayan. Kasi meron ng mga nagkiklaim na itong kakayahan ng Panginoong Yesus, siya lang makakagawa nito, ay inaako na ng mga iba na pinapatungkol na nila sa kanilang sarili itong sinabi ng Panginoong Yesus dito na naisulat ng Propeta Isaias. So napakahalaga
ng mensahe na dapat nating ipahayag. At ito ang pag-usapan natin dito sa passage na nabasa natin about the fulfillment of God's plan of redemption in Jesus. Una, ang mensahe dapat na ipahayag natin ay pagtuunan natin ng pansin ang the object of our message, that is Christ alone. No? Napakahalaga po. Katulad ng sabi ko kanina, ni isa sa mga naging sugo ng Panginoon, naging mga apostol, mga tagapagturo, no, faithful preachers of the word, kahit isa wala sa kanila ang nag-claim na sila ang tinutukoy sa Biblia, sila ang tinutukoy dito sa passage na ito. Wala ni isa ang nag-claim sa kanila na sila ang tinutukoy dito, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Tignan po natin ang ating mga Biblia. Kasi kapag nagpapahayag tayo, dapat ay hindi ang sarili natin ang naitataas, hindi ang sarili natin ang naitatampok. We should not preach ourselves but Christ alone. Ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5 ni Apostol Pablo, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Yan ang dapat na ipahayag ng isang tunay na tapat na lingkod ng Diyos. Hindi niya dapat akuin ang nakasulat dito ng pinapatungkulan ay sarili niya. Kasi sa English ito, sa English version ito, merong nakasulat yan na anointed one, sabi, anointed. No? Itong ng Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako, yung pagkahirang sa English niya, anointed. Ang tinutukoy nito ay si Jesus, sapagkat ang sabi niya mismo, dun sa verse 20, inirolyo niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon, sapagkat siya ang tutupad. Siya ang tinutukoy ng kasulatan, ang katuparan ng pagliligtas ng Diyos, no? Ay walang iba kundi kay Jesus lamang. Kaya, kung tayo magpapahayag ng Ebanghelyo, huwag po nating sabihin na tayo ang hinirang ng Diyos upang ipangaral sa mahirap ang magandang balita, na tayong isinugo upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Ang sabihin natin dapat si Jesus ang isinugo. Napakahalaga po ng object ng message natin. Sapagkat kung inako na ng sino mang nagtuturo ang passage na ito patungkol sa sarili nila, wala na silang pinagkaiba kay Kibuloy. Dahil yan ang ginawa ni Kibuloy. Inaako na niya na siya daw ang appointed son of God. Napakadelikado po ng turong ganyan. Dapat alam po natin na ang pinapatungkulan ng sulat ni Isaias ay walang iba kundi si Jesus at si Jesus lamang. Bakit? Sapagkat siya lamang ang may kakayahan. Siya lamang ang isinugo mula sa langit upang bigyang kalayaan ng mga bihag ng kasalanan. Siya lamang ang may kakayahan na magbalik sa vision ng mga bulag, ibig sabihin upang maging maliwanag ang kanilang pagtingin sa mensahe ng Diyos ng kanyang pagliligtas. Sapagkat alam po natin na sa panahong nagturo ang Panginoong Yesus, nakita na nga nila ang mga miracles na ginawa niya. Dito actually sa Luke chapter 4, kung tignan ninyo ang verse 31, mula 31 to 37 ay
Pinalayas ng Panginoong Yesus ang masamang espiritu sa lalaking sinasaniban. At sa verse 38, pinagaling ni Jesus ang maraming tao hanggang verse 41. Nakikita natin, ngunit sa kabila ng lahat ng yan, naihayag ang kapangyarihan ni Jesus, ang kanyang kakayahan, ang kanyang authority. Marami pa din ang hindi sumampalataya at naniwala sa kanya. Actually, dito mismo, sa binasa natin, ang kanyang mga kababayan, kung saan siya lumaki, sa bayan ng Nazareth, pagkatapos silang narinig ang kanyang magandang papahayag ng salita ng Diyos, pinuri muna siya sa verse 22. Pinuri siya ng lahat at tumanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Pinuri nila, pagkatapos ay kinutya nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ng kasabihang ito, Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. And then sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagpapahayag ng Diyos sa plano niya na, ito, tandaan po natin, hindi lamang para sa mga Hudyo ang pagliligtas, ang plano ng pagliligtas ng Diyos, bagkus ay pati sa mga hentil at yan ang inayawan nitong mga taga-Nazareth kay Jesus. Kaya binalak nilang ihulog siya sa bangin. Yan ang response nila. Ang sabi ng Panginoong Yesus, only in his hometown a prophet is without honor. Ambe, danikakwa si Jesus mismo at kay tangilyanan na yan. Lusitaw yan si minakal. Anik kinagida, kang kaddo, tiyato man ani kuse, ani kaddo si kuse, karpintero. Pagkatapos nilang marinig ang kanyang mensahe, ay kinutya si Panginoong Yesus. Ngunit para sa atin, wala tayong ibang punto ng mensahe na ipaparating natin sa mga tao na siyang magbibigay ng kalayaan sa mga tinuturing ng Biblia na bihag ng kasalanan. Wala tayong ibang ipapahayag na magbabalik sa pagtingin ng mga bulag. Wala tayong ibang ipapahayag na magpapalaya sa mga inaapi. At wala tayong ibang ipapahayag na magdadala ng kaligtasan, kundi si Jesus at si Jesus lamang. Amen. Huwag tayong matukso na akuin natin ang katagang ito na naisulat sa Biblia. Katang kaging tusit tangyaw, tawang tupakaway yatang, mangyawa to freedom ta oppressed ira. Awang tupakaway yatang mamalubang, taaripan na katagalulyang ira. It is only Christ who can do that. Amen. Ikakat do, authority tang mamalubang. Taaripan na katagalulyang. Awang hulugan natta. Sitang mismo ay minatagaruli itang papare po itang magawag taanlo na Diyos. Pare-pareho tayo na nangangailangan ng habag ng Diyos. Kaya nga ang sabi, ewan ko kung si Sproul lang nagsabi, na ang evangelism is like one beggar telling another beggar where to find bread. I-evangelism makagi, ipagpapahayag sa mensahe ng pagliligtas ng Diyos para sa atin, itinuturing nating pulubi tayo, katulad ng lahat, na tayo ay sinasabi natin sa kapwa nating pulubi, kung saan makakasumpong ng tinapay, kung saan masusumpangan ang bread of life, kung sino ang bread of life na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Pag sinabing, we are just a beggar telling another beggar where to find bread, that means, tayong lahat ay nangangailangan ng habag ng Diyos. Because, ano bang trabaho ng beggar? They are begging, hindi ba?
Sila'y humihingi. Ganon din tayong lahat. Humihingi tayo ng habag ng Diyos upang sa ganon ay mapalaya tayo sa pang-aalipin ng kasalanan. Yan tukatang maparayag. Kamu kaginto si ko, tinutukoy nani, tawan to karapatan mo. Yatong ikinagi na nagtura ni Isayas ay si Jesus. Si Jesus lamang. Yaya lamang dapat imayan na mensahe tanong. Amen. O, yatong i-onlu. No? Magpapahayag tayo. Plano ng redemption ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus lamang. Itanawag kagin na Biblia, even ta Acts chapter 4, verse 12. O, sa gawa, 4:12. Ani ka doon, netura tatong. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo. Tandaan po natin, ha? Walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Awan to tanak ang tungagang, tuniyawa na Diyos nagkafutan langit, upakalerang tagkapalyag, nukan na si Jesus lamang. Yarto dapat i-object ng message tang, may sentro lamang takwa ni Jesus, awan to tanakwang na. Awan tanakwang tungagang. No? Akan to kibuloy, akan to anilamang tungagang. Jesus lamang, yatong ilayagay yatang. Yatong i-onlu. May kadwa. Second point, tawid at the fulfillment of God's plan of redemption in Jesus. Importante object ng message tang, si Jesus lamang. And may kadwa, the purpose and manner of our message. The purpose and manner of our message. I-mensahe na Yahweh Jesus na totolay irataw. Ari, message of grace. Yatong ikwa na, i-mensahe ni Yahweh Jesus. Di kalusaw na Hudyo ira. Nagta, kung nasita, i-claim na Hudyo ira tatong na tiyempo, they have a claim of exclusivism. Kaya i-claim to ira lamang ipinalyag na Diyos. Gusto to ira lamang ipinilihan na Diyos to maging bayan na. Ngayon, kadamali pawa. Ari, hindi nila matanggap. Tulataw ta pangumprendida iplano na Diyos to pati ihentil ira ay palyaran na. Yari to kinaginayo na istorya. May yan nung takwa ni Propeta Elias to sa nga taggutom ta Israel. Dahil hindi umulan ng 3 kalahating taon, nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Anikat do Sidon, akan to parte na Israel. No, Sidon ay tagday to hentil to lugar. Yai na madoban na Diyos kwa ni Elias, yan tagday to byuda to akan to Hudyo. Yatong iplano na Diyos mangyag deto pamalyag na. Pati takwa ni Propeta Eliseo. Si Elijah ni Onlu, si Elisha, yung may kadwa, anikin na. Sa dinami-dami ng may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Syria ay akan to parte na Israel, isang Gentile nation. O, sini pinagaling? Ito ginagini ni Yahweh Jesus, ito naman doban na Diyos pa ni Elias, ay pa ni Eliseo. Si Naaman, to tagday to Syrian. Kaya nakagyang, pati ihentil ira, ay dati katanoro na Diyos, to parte na plan of redemption na to mamalyag tanira ay si Jesus gagpalamang. O sagaw ni kalusaw deya. Kasi natukaliigo da, no? If mensahe ni Jesus, it goes against their ego. If prideful to claim of exclusivism. Si kami lamang, yan ito na, churches irasang may to mag-claim
to kita na iralamang gapay Kristiyano, iralamang kanukurog, iralamang ipustu. Tatok ka na bibilang, matamag ka nga na. Makarela ka na, mano ka na, takot natong to church. Kasi, akan tukurog ikagyanda. Napakaliwanag. No? Napakaliwanag po. Ipamalyag ng Diyos. Message of grace. Yatong ay parang sampal sa mga Hudyo ng panahon niya. Sapagkat sa palagay nila, sila lang ang karapat-dapat para sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila ay hindi nila matanggap. No? It is an insult to them. Sapagkat sabi niya, takaro na maketong ta Israel tagga, kinamaddoban na Diyos kwa ni Eliseo ay kwa ni Naaman to taga Syria. Takaro na byuda tagga ta Israel, saga sangay gabising may gaputatanlu, ragong gadwa awang turang, pinamaddoban na Diyos kwa ni Elias ay tatadday to byuda to taga Sidon, Sarepta, no, taga Sarepta, ta bayan ng Sidon. Kaya nakagyang, dati gatanono na Diyos, to plano na redemption, ipagliligtas na gagawin ng Diyos, ay hindi lamang limited, no, sa iniisip ng tao. Lataw ang net expectan na Hudyo era. So, yatong. So, tanitang mangyagde, ang mensahe ng pamalyag ng Diyos. Yawe, importante, kinagiganguri, i-purpose ang manner na message tan. Aning manner? Consistency. Dapat consistent yung mensahe tan. No? Jesus did not compromise His message. Amen, nagulugan ni kompromiso, kan nagulugan ni water down ni mensahe na tapay lamang, kaya na tolay yaya. We must faithfully preach the true gospel. Maski no ikalusaw na itang natolay, may kaputawan to tanakwang. Tupusto to kapalyag, natolay, awan to tanakwang, to pagkapanan na kapalyag, natolay, nukan na si Jesus lamang. Akang to tangurug tang mismo, to nakadirect, tabagitang. It is never the self-directed faith that we preach, but it is the object of our faith that is directed toward Christ. Yatong aruto pagugalan na manuddo ira. Abatad da, ipangrug, nagka-full mismo ni ko. Anay object na pangrug, si ko lapa. Kaya ito mapalyag ka. Kaya ito si ko lapa magdisidi. Akang tuyari, ito doon na Biblia. Ito doon na Biblia. Mawag to ipengi intero pang makatalo mo. Tari takingwa lamang ni Jesus, tayaya lamang ni makapamalyag ni ko. Akan ito ang urug mo. Masyaba, igangurog mo ito, naging mo ito sobra sikan na. Lukan na nakadirect, takingwa ni Jesus, awan to serbi na yan itong. Awan to serbi na yan. Iyag galamang serbi na ay ipangurog ito nakadirect, takwa ni Kristo. Yaril ito na ikurugatang. Ari, His salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kamuawaya, gapakang yari in Christ alone. Because faith that is like directed toward Christ, toward the finished work of Christ, is not a saving faith at all. Akan to saving faith at all yatong, kasi nakadirect lapat at pagging. Kaging mo to si kolapan ng urong. That could never save you. So, katami compromise yung message. Tawe, ta binibigtang ni kagini Jesus, imawag to kan namuan na totolay, maskino manlusaw ira. We should not water down the real and true gospel. No, ang nifusto tutod do na, ubobog na Diyos, di jamot tang tumapya. Di jamot tang tumapya. Tapeno, awayatang tubangang, iugo ira tutuddo. Awayatang tubangang, iugo ira tutuddo. Amen.
i-manner na message tang dapat consistent at kurugtutuddo na Biblia. Yatong ikingwa niya po Jesus. Pinaginatan nila, yabe plano na Diyos sa pamalyag. Akang tuparatan ni kamo lamang Hudyo. Yan kinaginaga ba na Biblia? To sangaw na makumpleto ang nagbilan na hentil ira. To dinisidi na Diyos, to patalungan na talangi. Tari sangaw, itiyempo, to manoli nga na iya po Jesus. So, wawaragi ira, mga kapatid, kay Kristo, tandaan po natin, walang ibang katuparan ang plano ng Diyos ng kanyang pagliligtas kundi kay Kristo lamang. Yatong mensahe ng Diyos, iangit ang tatutolay. Ang metang guluga, uling, imensahe. Si Jesus lamang, Christ alone, is what we preach to people. Kagitanang kinigin ni Apostol Pablo at 2 Corinto 4:5. For we do not preach ourselves. Ari, katangilaya gaya ibagitang nukan na si Jesus lamang. Oras tuliyan nila gayang ibaging nalisi ka nga na patuddo ng Biblia. Nalisi ka nga na taybay kaging na Diyos. Kaya na kaging akan to faithful preacher ka, akan to faithful to servant ka ng Diyos. Akan tumayan nung tanyagang lamang niya, wawara gira partan nitang namin. Mega putakada ta denitang, inidan na itang na Diyos. To parte tabagi ni Jesus. Ngayon, si tangaming tatagay tugakag ilayagayatang si Kristo anay pamalyag na Diyos na pusa. Amen. I-manner na message tang dapat consistent tawet at kagyan ng Biblia. Ang metang ni compromise si mensahe tang maski no ni kagin natolay. After all, akang ti kagin natolay mamalyag no kan na hinetura at Biblia to kingwa ni Hapo Jesus. Yari lamang yangit ang natolay. Magdasalit lang. Lord, kuruga mapalabalo kami afu. Tapanudom ni kami. Tapang ipakanawag mo ni kami. Tapos ito kaya balingan na ubobong mo. Kurug Ama, to siya po Jesus lamang. Pinagkafutan langit, niyawa mo, para kakapalyagan ng aming afu na pinilihan mo, ni grant mo, i-repentance, ni regalom, i-amurong. Tapeno takunuri, tan ni ko afu nga na maging nolay ni kami, gafutan na tayo ito padyang-padyang, ni gafutan katagarulyang. Ay na-responde kami, tangurog, at napababawi, na makatalo kami, intero pang makatalo, takingwa lamang niya po Jesus ta krus, pinamalyag ni kami, ang nagpatuloy pag-aafu, tumalustinin ni kami, at de tumakumpleto, ikapalyag, tunarigalong ni kami, tumitabang ni kami. Kabalo afu, ta assurance na ubobog mo, to inango miya, inepapang na talangit, gafu ba niya po Jesus, tayaya na duli, inango mi mismo, yaya eternal life. Mabalo, Lord, tapanundom ni kami. Bendisyongan mo kari. Yung bobog mo, tafuduan na nono ni. Kapeno yaw ka pa itudumi tatotolay. Awanta na ko ang tumela muyag, no kanay po Jesus lang. Ufunan na kami. To kami maganasing, to kami magpasirang, to maging consistent, itudumi, sigong tatagyan ng bobog mo. Pagbalo ta Espiritu Santo, kuyaya iniyawa mo, ito magipakanawag ni kami, tawiran na tugtog. Bendisyon nga mo ikatataday ni kami afo. Tayo ikitawang mi, tangagan ni Jesus ngaya po mi. Amen.
iyakot ang mensahe na katatate ito. Datambi ko masigang na ko po iya. Nama ko magitan ka, hindi sa kanya. Ako, ito ko na ama, tao ba ako nga nakapagmag, may kagangan ko. Mapalabalo, sinituan na kagimana ang mga sa inyong pugaw. Depende ko na rin, mapasiyang kagimana ang mga guru. Mapasiyang kami ang mata, ang makatalog ang mata ni ikaw. Mapalo ama, ang pensyo nga magabagi, buka palag na, may tapong tas sakripisyo ama. Kundi ka pa ama awan to neto mo na ama ay kidaw ko ama to pensyo nga magabagi. Lord, nalilamang ako mandog niya ama ay sikaw kay ako Lord mga plano. Tadi lamang nga kayo sana yung mabalo ama. Bensyo nga mo mensahe taputo na katagitad din. Tayo nga ibisan ni tanakan na yan, Jesus. Amen. Oh, come, all you unfaithful, come, wicked and stable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born.
Diyos nito minagkitu nangyawa ka daga na tapi ng matapo kami. Diyos to iya mismo natakita ang paratang ito. Idasal niya po. Tutan ni kami matulay ay awang tutanakwang tumasingang lukan na sikola mo. Tas ikaw lago ako yung mensahe ng pagtulay mo dito si kami. Ay ito pag-init. Ngayon sikaw lamang ako. Sikaw lamang iyo tuloy. Pagpalo ako, ayami matukutukog ikinwa. Awang tutanakwang tumagagimi bukan na maraya-rayaw Diyos mo. Itang pagaloy, sikaw paray ka na yung iliyoto. Yawi dasal mi kangalan ni Jesus. Amen.